nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Sa totoo lang yung nakita ko na yun, natatawa talaga ako. Kasi panigurado, ang sisisihin na naman ng mga BBM, mga loyalista ni BBM, mga Duterte, na baka binayaran, ganyan. Pero alam naman natin, at expected na natin, na involved talaga si Martin Romualdez tsaka si Marcos. Siyempre, kailangan lang natin talaga ng isang matibay na magsasalita ng ebidensya papunta sa kanila. Kasi given na si Marcos ang huling pumirma, meron talaga siyang accountability doon. Madaling tumanggi, madaling mangsisi. Pero bilib ako dito kay Saldico in fairness Siguro natakot din yan kasi nga yung nangyari nga dun sa anak ni Kim Atienza. Na yung anak alam na natin yon dahil nga nabubuli sa social media. O baka pinagbabantaan na ang buhay. O natatakot para sa kaligtasan niya at kaligtasan ng pamilya niya. Pero syempre, yung mga loyalista, ginodiyos pa rin ng Marcos. Ganon kasi yung tingin nila kay Marcos, ganito. Si Jesus Christ, tapos kasunod na talaga si BBM, te. Ang lakas. Hindi ko kaya. Ginawang Diyos. Kasi hindi naman sigurado at 100% kung yung politikong sinusuportahan nila talaga bang malinis. Okay, hindi ako makaduterte ha. Ang inilalaban ko para sa ating mga Pilipino. Nakakatawa lang kasi talaga yung mga nangyayari. Tapos, tayo dito sa social media, nag-away-away pa tayo kung sino yung politikong susuportahan. 'Di ba may mali? Basta ako, gusto ko yung mga ganyan, yung mga umaamin sa pagkakamali. Kasi yung mga taong umaamin sa pagkakamali, may mga taong magagalit, syempre. Pero may mga kagaya ko ng mga tao na mas naa-accept yung mga ganyang klaseng tao na kayang tumanggap at kayang umamin sa mga pagkakamali nila. Kasi para sa akin, mas karespe-respeto ang mga taong umaamin ng pagkakamali kesa ang ugali na magtuturo ng iba kahit alam niya naman sa sarili niya na siya talaga yung may kasalanan. Kahit papano kasi, nababawasan yung karma niyan. Ang bawat tao may karma yan. Pero once na inamin mo sa mga tao yung kasalanan mo, yung karma mo nababawasan. O minsan nawawala.